umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Faith Fellowship Bulacan Online Service. Tunay po na napakabuti ng Panginoon at muli tayo ay tatanggap at tayo ay pagpapalain ng kanyang mga salita. Sabi nga po na every gising is a blessing. So ano man po yung ating pinagdadaanan ngayon, meron man po tayong mga pagsubok, meron man tayong mga bagyo sa buhay, pipila rin po yan. So, wag po tayo mawawala ng pag-asa. Lagi pong kumakaway ang pag-asa. Yung ating pong pananampalataya, ito po yung nagiging sandata natin. So, maging matatag po tayo, ano man po yung ating pinagdadaanan. So, habang nariyan po kayo sa inyong tahanan, sabay-sabay po tayo magpasalamat, magpuri at makinig ng salita ng Panginoon. So, nais ko lang pong basahin sa inyo itong awit na salita ng Panginoon sa awit 117 verse 1 to 2. Sabi po dito, purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Tayo muna pong manalangin. O Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong pagmamahal at katapatan mo. Sa gitna ng pagsubok, ikaw yung aming nagiging patnubay. Muli kami ay lumalapit sa iyo, hindi dahil sa kami ay mabuti, kundi dahil kayo po ay mabahabagin. Nakikita niyo po ang bawat kalagayan ng aming buhay. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakasala namin. Tulungan mo kami, Lord, sa aming pong mga kahinaan. Sa aming pananambahan, danangin po namin ang presensya ng banal mong Espiritu, ang aming maramdaman upang lubos naming maunawaan ang kalooban mo para sa aming buhay. Sa mensahe na aming maririnig, kaunawaan at karunungan ang ipagkaloob mo po sa amin at maging ganap ito sa aming buhay. Pagpalain mo po ang lahat na makakapakinig sa iyong mga salita. Maraming salamat po. Ito po ay aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak si Jesus. Amen. Hello, good morning church. Happy Sunday ulit sa inyong lahat. And this morning, samahan niyo ako na magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me. Call me yours forever. Caught in the mercy fallout. Found love, found all I need. You're all I need. The time has come to stand for all we believe in. So for one, I'm gonna give my praise to you. Today, it's all or nothing, all the way. The praise goes out to you. Yeah, the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, the praise goes out to you. Found love beyond all reason. You gave your life, your all for me. Called me yours forever. Caught in the mercy fallout. I found life, found all I need. You're all I need. The time has come to stand for all we believe in. So for one, I'm gonna give my praise to you, Jesus. Today, it's all or nothing, all the way. The praise goes out to you. Yeah, the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, the praise goes out to you.
Today, it's all or nothing, all the way. The praise goes out to you. Yeah, the praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, the praise goes out to you. All we are is yours, and all we're living for, it's all you are. It's all that you are. And all we are is yours, and all we're living for, it's all you are. It's all that you are. The time has come to stand for all we believe in. So I, for one, I'm gonna give my praise to you. The time has come. The time has come to stand for all we believe in. So I, for one, I'm gonna give my praise to you. The time has come. The time has come to stand for all we believe in. So I, for one, I'm gonna give my praise to you. Today, it's all or nothing, all the way. The praise goes out to you. The praise goes out to you. Today, I live for one thing, to give you praise in everything I do. Yeah, the praise goes out to you in everything I do. Yeah, the praise goes out to you in everything I do. Yeah, the praise goes out to you. Praise you, Lord. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I did not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but only trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within a veil. Christ alone, the cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, the Lord of all. Christ alone, the cornerstone, weak made strong
in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faithless stand before the throne. Christ alone, the cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Christ alone, the cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang ating Panginoon pagkat ang araw na ito ay araw muli ng ating pakikinig sa Diyos. Pag-uukulan po natin siya. Kaya tayo ba ay handa na makinig ng salita ng Diyos? Ayun, so I hope tayo po ay handa na. Ngayon ay bago tayo magpatuloy sa ating pong pakikinig, dumako muna tayo sa ating pong mga pinakamalaga sa ating pong ininiwan ni God na ordinansa sa atin, yung Holy Communion. Kaya ngayon ay ating pong sisimulan, huwag natin po pakahabaan ang ating explanation dito. Maikli lang pong oras natin, kaya ito po ang salita ng Diyos. Ayon po dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 sa Tagalog po. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon, ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay. Kunin po natin tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. Tingkunin po yung kopa. At sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, na dakila at tapat, muli, papasalamat po kami, O Diyos, sa ang pagmamahal na kung saan na hindi kaya, O Lord, ihambing sa lahat o kaya sa anuman pong pagmamahal sa mundong ito dahil tunay na in spite of na kami po'y makasalanan, kami po ay rebellious, we are so thankful dahil minahal niyo po kami. Kayo'y nabayubay sa krus. At yun po, Lord God, ang dahilan kung bakit kami po ngayon ay nakakalapit sa iyo dahil sa iyong biyaya, sa pagmamahal mo. Thank you, Lord. We worship you and bless you. We entrust you, Lord. Ang pong gagawin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, ngayon ay sa ating pong pagpapatuloy na ating pag-aaral. Kaya't sinasabi po na natin na talaga itong araw nito ay araw talaga na para kay God. So, niyayaan ko po kayo na isang tabi nyo po yung inyong pong mga ginagawa. Muna, focus po tayo kay Lord, no? At talagang nandun po yung heart natin nakatuon sa ating Panginoon. Ngayon ay August, meron po tayong panibagong team, no? Ito po ay napag-isipan namin, I think,
a month before, I think June yun. At ito po ang naibigay sa atin ng Diyos, o kaya yung tema nito, kung saan po ay Heroes of Faith. Kasi itong August na ito ay talagang, ito po yung natawag natin na Holiday of Heroes. Kasi po ay, sa, I think August 30, naroon po yung National Heroes Day. Kaya talagang ito po ang dapat pagtuunan. Heroes of Faith. Kaya ang Biblia ay napakarami po na mga heroes, people, karakter ng Bible na sila po ay ginamit ng Diyos para magbigay ng papuri sa ating Diyos para maging encouragement sa ating buhay. Praise the Lord sa mga karakter ng Biblia. By the way po, ay since ito po ang ating panahong ito ay tunay na napakalaga na ating pong alalahanin din yung ating mga heroes, no? By the way, itong ating pong Bayang Plaridel ay meron po tayong hero dito, walang iba kundi siyempre si Marcelo H. Del Pilar, kaya si kapatid niya si yun, no? Basta itong si Del Pilar na isa. Mahalaga po yun na ating pong dapat ay tingnan ang kahalagahan nila dito. Sabi nga nila, ang Bulacan daw ay land of heroes. Yan po ang kanilang sinasabi. Kaya yun nga, si Francisco Baltasar, siya po din ay hero. Balagtas, the Prince of Filipino Poets. Yun nga, si Marcelo H. Del Pilar, the great propagandist. And Gregorio Del Pilar, the hero of Tirad Pass. Yun, si Gregorio Del Pilar. Kaya nga, yung Plaridel, binaliktad lang. No? Plaridel Del Pilar. Kaya yun po. Praise the Lord sa mga heroes po natin. And then recently, praise the Lord din, dahil sa kauna-unahan ay meron po tayo ngayong gold sa Olympic. Sa katauhan po ng isa pong weightlifter natin na nanalo ng gold po sa Tokyo recently, si Heidelin Diaz. So praise God sa kanyang buhay, no? So hindi na po mabuburahan sa history. Pag may mga quiz bee contest o may mga tanong siguro sa history, araling panlipunan, baka tatanungin nyo, sino ang first atleta ng Pilipinas na nakakuha ng gold sa Olympic? Ayan, so masasagot na si Heidelin Diaz. Praise the Lord sa kanyang buhay. So congratulate po natin. Ayan, congratulations sa ating pong nanalo ng gold po sa Olympic. Itong recently lamang po. Kaya purihin ng Diyos. Okay, sa ating pong pagpapatuloy, yon ay of course, yung topic natin ngayon, ang una, na Heroes of Faith. Number 1 po natin ngayon, ating titingnan dito, ay si Abraham. Yung pananampalataya ni Abraham, faith of Abraham. Sa binitawan po ni Heidelin dun sa kanyang pagkapanalo ay grabe ang Panginoon. Ayan, no? Grabe ang Diyos. Kaya yun nga, pasasalamat niya. At sinasabi niya, salamat dun sa mga prayer warriors ko dyan sa Pilipinas. Praise the Lord sa kanyang pag-acknowledge kay God. Okay. So ngayon po, titingnan po natin si Abraham, yung faith of Abraham. Grabe ang pananampalataya ni Abraham. Oh, napakaganda pong topic na to. Bata ka pa lang, kung ikaw nag-aaral ng Sunday School, ang dami mo nang alam patungkol kay Abraham. At of course, before na tinawag siyang Abraham, Abram muna siya, saka lang dinagdag yung Abraham nung siya ay andun yung pangako na tinawag siya Father of Many Nations. Anyway, so yun po. At bakit? Yon, bakit siya tinawag na siya ay tunay na grabe? Yon, paano naging grabe? Pananampalataya ito si Abraham. Yan, kailangan natin to hangaan at dapat tularan. Yan po, alam nyo ba na paborito ko rin po itong karakter na ito. Kasi dun ko po talagang tinitingnan kung gaano katindi itong pananampalataya ng lingkod ng Diyos na ito. Of course, una po, bakit siya naging grabe ang kanyang pananampalataya sa Diyos? Dahil meron po, number 1, grabe ang pagkatawag sa Kanya. Okay, so dito po, mababasa natin yan sa ating umpisahan na babasahin na verse ng Bible. At yun, sa verse na ito,
tumutukoy po doon sa pagkatawag ng ating karakter ngayon na si Abraham sa chapter 1 ng Genesis o chapter 12 ng Genesis, no? Ito po sinabi dito sa chapter 12 ng Genesis. The Lord had said to Abraham, "Go from your country and your people and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you." Abraham, as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. And he took his wife Sarai and nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abraham traveled through the land as of the site and the great tree of Moreh and Shechem. At that time, the Canaanites were in the land. And the Lord appeared to Abraham and said, "To your offspring I'll give this land," and he built an altar there to the Lord who had appeared to him. From there he went and toward the hills east Bethel, and pitched his tent Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called the name of the Lord. Then Abraham set out and continued toward Negev. Now there was a famine in the land, and Abraham went down to Egypt, and there was because the famine was severe. At sa God na siya ay gumabay sa atin. Lord, salamat po sa oras nito. Yes, Lord, na ikaw po manguna sa amin, sa akin, especially, Lord, sa aking paghahayag. I ask you your Holy Spirit, yung anointing God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, praise the Lord, no? Yung kanya pong pagkatawag sa kanya. Tinawag po si Abraham from the land of Ur or Mesopotamia. Ayon po kay sa Book of Acts, yun po yung paghahayag po ni Stephen, no? Sabi doon sa 7:2 ng Acts to this he replied, brothers and fathers, listen to me that the God of glory appeared to our father Abraham while he was still in Mesopotamia. Biro nyo yun. Mesopotamia. Kaya sabi ni Lord sa kanya, leave your country, leave your people, leave your household. Matindihan yung pagkatawag na yon. Biro nyo yon. Iiwanan mo ang iyong bayan o nasyon, iiwanan mo yung mga tao mo, at iiwanan mo ang iyong household, father's household. Yon, yung mga kamag-anak na yan, iwanan mo yan. Aba, ang hirap kaya yung ganun, no? So, yung country na yon, iiwanan mo. Actually, ang country is Mesopotamia. Tawagin is the cradle of civilization, which means sila po'y nagpasimula sa paggawa ng gulong, sila po'y nagpasimula sa pagsusulat, sila po'y nagpasimula sa paggawa ng law. Kaya kung tutuusin ay kung natin titingnan ay medyo civilized na sila, okay na sila. Of course ay marami na silang alam. Kaya't kung ako si Abraham, ba't pa ako aalis sa lugar na ito? Ba? Yun no? Parang sound familiar, no? Pag yung mga ganun, no? Lalo kung nag-e-enjoy ka sa lugar na yun, lalo kung nag-e-enjoy ka sa dapat mo pag-e-enjoyan, workman yan, yung anumang place na yan. So, ang hirap umalis, di ba? Pero sabi ni Lord sa kanya, leave your country, leave your people. Marahil siguro, sabihin natin si Abraham ay baka during that time ay isa siyang mataas ang kanyang katungkulan o kaya marami siyang pag-aari na marami siyang tauhan. Iiwanan mo lahat yun. Biro mo yung ganon. At yung mga household mo, naku, sayang naman yung relatives kong ganito. Naku, di ko na sila makikita. Diba? So, ang hirap nun. Yung mga OFWs, no? Pag-iiwanan nila ang kanilang pamilya, sobrang iyak, sobrang tindi. No? At ang matindi nito ay yung pupuntahan nila ay alam nila yung mga tao na lumalabas dito sa ating bansa. Pero matindi ito, no? Ito si Abraham, hindi niya alam kung saan
lugar. So, matinding pagkatawag. Tingin mo, saan ka tinatawag ni Lord? Meron bang matinding pagkatawag sa iyo ni God? Sa iyong buhay? Ayan, siguro hindi ka nang kailangan pupunta ng Amerika, hindi naman kailangan pupunta sa iba't ibang lugar. Pero baka naman, yan, pero pagkatawag sa iyo ni Lord, na pwedeng lumabas ka dyan para ibahagi mong salita niya. Pwedeng lumabas ka dyan para tumulong ka. Yung mga ganung bagay. No? So praise the Lord na kailangan po natin gawin, sundin, kung ano man po ito, no? Yung matinding pagkatawag ni Abraham. Pangalawa po ang ating makikita dito, yung matinding pangako. Sabi nga doon sa binasa natin, pagpapalain niya, no? I will bless you. Yun. Pagpapalain niya sa verse nito. Ayan. Sangayon po dito, sa verse na ito ay maliwanag na talaga naroon po yung pangako ng Diyos kay Abraham. Yan. I will make you into great nation. Galing nun, no? I will make you into great nation. And I will bless you. I will make your name great. Ayun. And you will be a blessing. Ikaw ay magiging pagpapala. And I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Grabe ang promise na 'yon. Grabeng pangako ni Lord kay Abraham. So ngayon po, sa ating buhay, marami po mga pangako. There are so many promises in the Bible, more than I think 3,000 or even higit pa doon. Pero yun nga, ano ba ang pangakong yun? Napanghahawakan mo ba yun? Ikaw ba ay handa ka sumunod? Yun ba ay patuloy na sa puso at ipapamuhay mo ba yun? Yun, kailangan natin yun. Si Abraham, of course, tinanim niya yun sa isipan niya. Tinanim niya sa puso niya ang mga pangakong binitawan sa kanya ng Diyos. Grabe yung kanyang mga blessings, okay, na pangako sa kanya ng Diyos. And then, sabi doon, pagkatapos po noon, no, ng mga promises niya, although meron pang promise sa kanya na magkaroon siya ng anak. Yun, no? Biruin mo, wala na siguro ng pag-asa. Biruin, 99 years old na ako, pangakuha mo ng ganon. Then, after this year, 100 years old na ako, kakalang magkakaanak. Uugod na ako noon. Isipin niyo yung ganon, no? Picture niyo yung sarili niyo kung kayo ay uugod na, tapos magkaanak kayo ng ganon. Siguro kung pagdating niya ng 10, 12, 11 years old, tuturuan mag-basketball, di ka makakahabol, no? Madadapa ka na. So, para bang mahirap na. At lalo sa asawa niya, ilang taon na yon, 90 years old na, kaya napakahirap na talaga. But to God, nothing is impossible. Kaya sabi nga niya kay Sarah, with God, nothing is impossible. To God, walang imposible sa Diyos. Kaya't panghawakan po natin yon, mga pangakong yon. At marami pa pang promise ni God. Sabi niya, ang iyong mga lahi, of course, ay matutulad sa buhangin at maging kasindami ng bituin sa langit. Wow, napakatindi mga pangakong yon. Kaya't, yun nga, ante po yon sa ating buhay, grabeng pangako. Grabeng pagkatawag, grabeng pangako, ano pa pong grabe dito? Ayan. Grabe po yung kanyang pagsunod. Yun. Siya ay sumunod. Ang sabi po sa verse na ito, ayan, sa verse, I think, tingnan natin sa verse 4, Abraham went as the Lord told him, and Lot went with him. So, sumunod ka agad. Pumunta dun sa nais na pinapunta sa kanya ng Diyos. Kahit hindi niya alam kung saan yon, pero pumunta siya. Sumunod siya. Yon. Di na natin kung siguro yung layo na Mesopotamia to Canaan o kaya Israel, no? At sa ngayon. Pero during that time, yung lugar na yan is Canaan o Canaan, sabi nila. So during that time, malayo ang distansya, napakalayo, pero
yun ay pumunta roon. Sa ngayon, madali sumunod. Pag sinabi, punta ka sa ibang lugar na ganito, okay, bigyan mo ako ng ticket. Bilis nun, no? Free ticket. Ayan. Bigyan mo ako ng ikaw bahala sa mga kailanganin ko. Yung accommodation, food and accommodation. So, iba pa, no? May hotel, ang ganda pa ng buhay. Pero di natin alam, no? Yung lugar, during that time, baka siguro nakasakay lang siya ng isang, sabihin natin, ay kabayo o camel o ano pa man, no? At siyempre, hirap. At yun nga, tatayo lang sila ng mga tent. Yun po. At siyempre, sa atin, kailangan tayo maging convenient. Pero, hindi po yon ang naging hadlang kay Abraham. Siya ay sumunod sa Diyos. Ikaw ba'y handang sumunod sa Diyos? Kahit sa anumang mga bagay o anuman ang mga pangyayari o anuman ang nasa hinaharap po natin. Are you willing to obey the Lord? Katulad po ni Abraham. Isa pa, sabi sa kanya ng Panginoon ay i-offer mo ang iyong anak. Okay, napakahirap yon. Lord, di ba pwede manok na lang? Lord, di ba pwede na lang, magbigay na lang ako ng tithes ko, Lord, o kahit siguro donate ko na lang yung isang lupa ako. Wag na lang ako. Ganun, no? Pero yun nga, wag na lang yung anak ko. Nag-iisa tong anak ko. Sinabi mo nga sa'yo, sa akin ito ay magiging son of promise. Ito yung maging anak ng pangako na talagang ito magmamana sa aking mga kayamanan at iba pa. So yun, tapos yung offer ko sa'yo. But si Abraham ay hindi niya nalintan at sumunod po siya. Siya ay sumunod para i-offer yung kanyang anak. At that time, dahil sa faith niya kay Lord, ano po nangyari? Yun. At nung siya ay handa niya nang sasakin yung bata, pinigilan po siya ng Diyos. Yan, bakit mong sakin yung bata? Okay? Then during that time, yun. Andun po yung nihanda ng Diyos na ram o kaya lamb na kung saan ay ni-offer po niya ito kapalit ni Isaac. So, yun po ang matindi nito, no? Na pagsunod na ginawa ni Abraham. At yun ang dapat natin tingnan kung siya ay handang sumunod sa ganung bagay, how much more? Meron man hinihingi sa atin ni God na kailangan natin sundin, gawin po natin. Baka meron lang hinihingi ni God na kailangan ibigay sa Kanya. Sumunod po tayo. Mga simpleng bagay, pero kailangan po natin gawin ito para sa ating ikabubuti. Kaya po, kailangan tayo sumunod sa Diyos. Okay, then naroon po yung pang-apat po natin, yon yung grabeng pakikipag-ugnayan niya sa Panginoon. Kaya dun sa mga verses po, mga sumunod dun, siya ay nag-build ng altar. The Lord appeared to Abraham, verse 7, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord and who had appeared to him. So, gumawa siya ng altar. Ito po yung altar na ito ay nandun po yung, alam natin na yun po yung way na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Doon yung time to pray, time to talk with God, commune with God, feel the presence of the Lord. Ayun po. Kaya doon siya ay nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Biruin nyo yun. At dahil dyan ay matindi, no? Ang nangyari sa kanyang buhay, naroon yung protection, naroon po lahat yung nakamtan niya sa Diyos. At bilang kanyang lingkod, talagang hindi siya pinabayaan dahil nandun po yung ugnayan niya sa Diyos. Actually, ay tinatawag nga niya na sa Bible na si Abraham is kaibigan ng Diyos. God's friend, si Abraham. Tinawag po siya na kaibigan. Okay? So, yung relationship matindi, no? Pag sinabi mo, kaibigan kita, aba, ibang dating yun.
Iba yung dating. Kasi nga, para bang sinasabi mo lahat, kinekwento mo lahat, ano man mga pwede ka, meron ka, tutulong ako, aabutin ko, po-provide ko at iba pa. No? Kaibigan. Matalik na kaibigan. So yun po. At pang-apat po o pang-5 ay of course yung matindi. Yung grabeng pagtatagumpay at pagpapala. Grabeng pagtatagumpay at pagpapala. Yung pagpapala at pagtatagumpay ay nakamtan niya dahil nga po doon sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Nagtagumpay siya sa kipaglaban, of course, nagkaroon po ng pananakop ng mga ibang nasyon sa Sodom at Gomorrah. 5 kings compare sa kalaban nila yung 4 kings. Ang nagtagumpay po yung 4 na hari. So, binalita po yon, kasama po si Lot na kanyang pamangkin na naalipin. O kaya siya ay bihag nila. Kaya nag-decide siya, yun po, labanan sila. At dun po ay nagtagumpay si Abraham. 318 nakasama niya. Ayun. So, siya po ay mapagtagumpay dahil maraming pagsubok na pinagdaanan. Meron mga testing, nagkaroon ng matinding taggutom during that time, pero nandun po yung pananampalataya niya sa Diyos. Okay, sa ating panahon ito, no? Marahil tinuturing natin sa iba na wala nang trabaho, taggutom. Dahil sa pandemic. Pero mas malala during that time. Kaya kailangan sila lumipat sa isang lugar. Marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Pero kailangan tayo magtiwala at manalig sa Diyos. Ganun si Abraham, siya ay naging matagumpay sa mga pagsubok pinagdaanan sa buhay. And then last, yung sabi nga ay bukod doon sa pagtatagumpay ay yun nga, yung grabeng pagpapala. Grabeng pagpapala na natamo niya sa Diyos. Ayan. Dahil doon po ay tinawag po nga siya prince. Yun. Sabi ng isang Heteo, nung kanya po ay ililibing ang kanyang ganap po ng paglibingan ng kanyang asawa si Sarah namatay. Sabi niya, hindi na kailangan. Alam namin ikaw isang prince. Okay? So mayaman, napakayaman ni Abraham. Pinagpala siyang tunay. Pinagpala si Abraham. Kaya tandaan po natin yan. And during that time, makikita din po natin kahit sa chapter 13, meron pong sinabi po dito na talaga siya ay pinagpala. Ngayon, sa verse, I think 1 and 2, meron pong binanggit doon, nakaranas ng matinding pagpapala si Abraham. Verse 2, Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and in gold. Biruin nyo yun. Livestock, mga maraming hayop, at saka silver and gold. Walang tanso dito. Alam niyo po ba, nung tinitingnan at maraming nagko-comments dun sa mga matatanggap po ni Heidelin. Ako, 10 million ni ganito, 10 million sa pamahalaan, 3 million bibigay ni Ramel. Ito rin siyang mga unli na kanyang biyahe, okay, sa abroad, libre lahat, no? Habang buhay siya, at marami, at kino-compute nga nila, abot na 60 million. Pero wala pa yun dito. Sinabi dito, gold, biro nyo, silver, at napakaraming hayop. Walang binatbat yun. Kaya higit na pinagpala siya ng Diyos. So, meron pong resulta ng ating pananalig pagtitiwala sa Diyos. Tandaan po natin yan. Grabe, pagtatagumpay, grabe na pagpapala na ibibigay sa atin ng Diyos. Tingnan po natin ang buhay ng Abraham. Hindi po ganun kadali na sumunod sa Diyos. Hindi po ganun kadali para sumampalataya sa mga sinabit pangako ng Diyos. Pero ginawa niya ito. Kaya matindi po. Grabe ang kanyang pananalig o pananampalataya sa Diyos.
Meron pong karakter ng Biblia na dapat natin higit na hangaan aside from ating Panginoon Jesucristo, at alam ko meron pa pong mga iba, si Abraham. Dahil grabe ang kanyang pananampalataya. Okay? Diba sabihin ko, pagka sinabi ko, faith of Abraham, pwede natin sabihin, grabe. Ayan. Faith of Abraham. Ayan. Sabay po natin sabihin, grabe. Ayan. Grabe ang kanyang pananampalataya. Dahil grabe yung kanya pong pagkatawag. Grabe po yung mga pangako sa kanya. Grabe po yung kanyang pagsunod sa Diyos. Grabe po yung kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Grabe po yung kanyang pagtatagumpay. At huli po, grabe po ang natamo niyang pagpapala. Purihin ang Diyos. So yun po ang kanyang tunay na masasabi natin, heroes of faith, si Abraham. Maraming mga tao nagsasabi, sana maging katulad ko si ganito. Grabe yung kanyang buhay na pinakita. Sana ay katulad ko ng isang ganitong taong ito, na talagang siya ay wala kang masabi, kundi karapat-dapat na hangaan at tularan. Ang Biblia, napakarami pong mga patutuo, marami pong mga halimbawa. At isa na yon, si Abraham. Tingnan po natin si Abraham. Siyan dapat po natin tularan at hangaan. Maraming salamat. Purihin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos. Salamat dahil tunay na halimbawa po si Abraham sa pagsunod. Masasabi namin na talagang grabe ang kanyang pananampalataya. Panginoon, di naman kami siguro kasintulad ni Abraham, pero kahit man lang dun sa mga bagay na maaaring kami ay dapat niyong makitaan ng tunay, Lord, na pananampalataya sa iyo, pagsunod sa iyo, Panginoon. Ikaw, Lord, nawa ay patuloy na gumabay sa amin. Tunay, Lord, na it's impossible to please God without faith. Kaya kami po ay patuloy manalig, magtiwala sa iyo. Hindi po namin alintana kung ano man pong nangyayari sa aming paligid, ano man po mga pangyayari. Kami ay nakatuon sa iyo, O Diyos, pagkat paano nakatuon si Abraham sa iyo, ganun din po kami sa iyo, O God. Purihin ka, Lord, sa ngayon, kung meron pong mga nagugulumihanan, meron pong mga pinagdadaanan, meron pong mga sakit, meron pong mga naramdaman sa katawan, meron pong mga problema sa pamilya, kami, Lord God, ay sama-sama magtiwala sa iyo, idulog ito sa iyo. Kung paano nyo po dineliver ni si Abraham, pinagtagumpayan nyo po sa mga ganong bagay, mga pinagdaanan niya, kaya nyo po kami pagtagumpayin. Paano nyo provide yung lahat ng kanyang pangailangan, kaya nyo po i-provide ang aming mga pangailangan. Tunay, O Diyos, ikaw ang source, the giver, the provider. Indeed, Lord God, sinabi nga niya sa iyo, truly, you are Jehovah Jireh, the great provider. Thank you, Lord. We worship you. Bless each and every one of us. Those who are sick, Lord, heal them, touch their bodies in Jesus' name. And those who are still, Lord God, andun po yung fear sa kanila, once again, Lord, yung mga promises mo, panghawakan nila, na hindi mo kami iwanan o pababayaan man. We worship you and bless you. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen.